Si Kenny Rogers ay umawip na kailangan mong malaman kung kailan hahawakan, bibitawan, lalayo at tatakbo. Kung may sentido kumo ng Rusya, matagal na sana itong sumuko sa dami ng beses sa Ukraine na pati eksperto sa origami maiinggit. Pero tuloy pa rin ang pagtaya ng Rusya. Sa Donetsk, naglagay ito ng malaking taya. Isang convoy ng supply ng Rusya ang pumasok sa isa sa pinakamapanganib na lugar sa Donetsk para magatid ng supply sa frente. Sumugal ang Rusya na ang convoy ay makakatawid sa highway na puno ng drone, kahit mismong Rusya ang nagsabing bawal ito sa kanilang sundalo. Kailangan pa bang sabihin kung ano ang nangyari? Natunton ng mga FPV drone ng Ukraine ang convoy at natalo ang Rusya nang mawalang sila ng 12-12 ng sasakyan sa highway ng kamatayan. Sa totoo lang, wala talaga kaming ideya kung bakit sinubukan ng Rusya ang ginawa nila. Nakita na natin ang nangyari sa mga armored vehicle ng Rusya sa iba't ibang panig ng Ukraine. Halos 25,000 na sa mga ito ang nawasak na dahil madali silang maging target ng FPV drones ng Ukraine. Noong kalagitnaan ng Hulyo, nagdesisyon ang mga komandante ng Rusya sa Donetsk na magpadala ng convoy na 50 sasakyan sa Donetsk Ring Road. Hindi ligtas ang kalsadang yon para sa Rusya. Malayo pa sa pagiging ligtas. Ito mismo ang kalsadang ipinagbabawal ng Rusya para sa lahat ng sasakyang pangkarga at mga sasakyang pangtransportang militar dahil kayang tirahin ng Ukraine ang anumang dumaraan dito. Matatagpuan ito mga 12 kilometro lamang mula sa gray zone na nasa pagitan ng mga lungsod ng Toretsk at Konstantinivka. Naabot ng mga drone ng Ukraine at matagal na itong ganito. Matagal nang alam ng mga kumander ng Rusya ang isang bagay. Ang mga sasakyang dumadaan sa Donetsk Ring Road ay winawasak. Mas tiyak na ngayon ang pagkawasak. Ngayon, may lamang na isa't kalahati sa isa ang Ukraine pagdating sa FPV drone laban sa Russia sa maraming bahagi ng mga frontline. Kabilang na ang Donetsk. Buwan-buwan, may bagong henerasyon ng mga drone, FPV man o iba pa, na lumalabas sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Aerospace Global News, nakapagtala na ang Ukraine ng record na 413 bagong drone systems na inaprubahan sa taong 2026 pa lang. Record na ito at kalahati pa lang ng taon ang lumipas. Ayon sa Forbes, hindi na lang sa linya ng labanan at sa bahagyang likuran nito, ginagamit ang FPV drone ng Ukraine na yon. Kayang tumagos ng ilan ng 60 kilometro sa likod ng kalaban, kaya nagiging target ang ring road na 12 kilometro lang mula sa linya ng labanan. Lahat ng ito ay malinaw na masamang pustahan. Parang sumugal ka ng todo kahit mahina ang baraha mong 7-2 sa poker. Kailangan ng Russia ng himala para mailigtas ang 50 sasakyan nilang convoy sa Donetsk Ring Road. Pwedeng mangyari ang himala sa maswerteng sugarol, pero hindi sinuwerte ang Russia. Abang papunta sa linya ng labanan ang convoy, nangyari ang inaasahan. Nakita ng Ukraine ang 7-2 ng Russia at nagtaas gamit ang pocket aces. Maraming sasakyan ng Russia ang nawasak dahil sa hindi maintindihang maling galaw ng mga tauhan ni Putin na hindi rin malinaw kung bakit pinayagan ito mula simula. Sa likod ng frontline ng Donetsk, nakita ng grupo ni Ivan Franko ang pinakamasamang taya ng Russia sa matagal na panahon. Bilang bahagi ng serbisyo sa seguridad ng estado ng Ukraine, minanmanan ng grupo ang convoy ng mga truck, van, kotse at motorsiklo at sabay silang natakam. Pinayagan ng convoy na bumiyahe mula sa labas ng Malinivka, mahalagang base ng puwersang Ruso, habang tinatangkang butasin ang linya ng mga kuta ng Donetsk. Maayos na nilaro ng Ukraine ang baraha. Hinayaang tumaas ang kumpiyansa ng Russia habang sumusulok. Hindi na halos makita ng maraming sasakyan ang Malinivka. Halos nakaalis na sila sa agarang panganib at mukhang tagumpay ang kanilang sugal. Pagkatapos, dumating ang mga FPV drone at winasak nila ang bawat sasakyan sa convoy ng Rusya. Kahit bawal ang kargamento at transportasyong militar sa Donetsk Ring Road, #IFG gamit ang matatag na kamay at mga drone na inambag ninyo ay nag-detonate ng ilang lumabag. Nagbibiro ang Ivan Franko Group sa Telegram. Inianunsyo ang maaring pinaka-inaasahang tagumpay sa digmaan sa Ukraine sa ngayon.
At hindi naman natin kailangang basta paniwalaan na lang ang sinabi ng grupong ito na nangyari talaga ang kakaibang pag-ataking ito. May mga video at marami nito. Nagbahagi ang Sensor.net ng isang video. Nagpapalit-palit ang kuha sa pagitan ng view mula sa FPV drone habang papalapit ito sa isang truck na kasama sa convoy ng Russia at ng view mula sa isang pasahero sa kotse na malapit lang na dumadaan. Nakikita natin papalapit ang drone. Pagkatapos, lumipat ang kuha sa kabilang view kung saan nakikita rin natin ang parehong eksena. Paulit-ulit ito hanggang mag-black out ang drone footage. Alam ng mga nakapanood ng mga video ang kuha ng mga FPV drone ng Ukraine na kapag naputol ang feed, may sumabog na. Nakumpirma ito nang bumalik ang video sa pananaw ng pasahero na ipinakitang bumaba ang drone ng Ukraine at tumama ng direkta. Kwento ito ng trahedya. Ito ang kwento ng kapahamakan ng Russia sa Donetsk Ring Road. Paulit-ulit lumipad ang mga drone ng Ukraine at sinira ang mga sasakyan ng Russia na hindi sana dapat sumugal ng ganoon. May video mula kay Selanova Plus na nagpapakita ng resulta ng masaker sa kalsadang tinangkang kunin ng Rusya. Nakikita natin ang sunod-sunod na nasunog at wasak na sasakyan. 50 lahat. Mula Lada, quad bike, mga truck, at pati sasakyang nagdadala ng kanyon ng artilyerya. Parang eksena sa Mad Max. Kahit saan tumingin, may bangkay ng dating sasakyan. Hindi tiyak kung ilang sundalong Ruso ang napatay sa atake ng Ukraine sa isang convoy na hindi dapat bumiyahe. Ngunit, halos hindi na yon mahalaga. Ang masakar sa mga sasakyan ay malinaw na mensahe sa Russia. Umasa kayo na ligtas na ang Donetsk Ring Road. Pero hindi ito totoo at matagal pa bago ito maging ligtas. Muli, kailangang itanong kung bakit. Bakit magpapadala ang Rusya ng convoy sa kalsadang alam nilang kontrolado ng FPV drones ng Ukraine? Magbibigay kami ng ilang hula sa sagot mamaya. Pero bago yon, narito ang The Military Show. Kung natutuwa ka sa kahihiyan ng Rusya, marami pa kaming ganito. Mag-subscribe at i-press ang notification bell para mapanood pa ang iba pang videos ng mga pinakatangang desisyon ng Rusya. Huwag kang magkamali, sobrang tanga ng kapalpakan ng Rusya sa Donetsk. Hindi lang pagpapadala ng 50 sasakyan na convoy sa kalsadang kontrolado ng FPV drones ng Ukraine ang kalokohan dito. Mas nakakalito, pinadala ng Rusya ang convoy sa prente kahit maliwanag pa. Kung sa dilim nila ginawa, baka may pagkakataon pa ang mga sasakyan. Hindi rin naman kalakihan ng tsansa dahil kayang subaybayan ng mga FPV drone ng Ukraine ang mga sasakyan kahit sa dilim. Pero sana kahit papaano ay may pag-asa pa rin. Baka may ilan sanang nakaligtas sa masaker. Sa totoo lang, parang ipinadala lang ng Russia ang sundalo nila sa misyon na tila pagpapakamatay. At mukhang simple ang dahilan nito. Desperasyon. Nabanggit natin kanina ang Toretsk at Konstantinivka. Malamang, desperado ang Russia magpadala ng tropa at supply sa mga front malapit sa mga lungsod na yon. Ang huli ay nasa pinakatimog ng linya ng mga kuta na kailangang pabagsakin ng Russia para makuha ang Donetsk at buong reyon ng Donbas na mahalaga kay Putin. Ang kambal na lungsod ng Sloviansk at Kramatorsk ay nasa hilaga ng Konstantinivka at ang huli sa dalawa ay 22 kilometro lang ang layo. Sa tingin namin, dahil sa maling desisyon ng Russia, kailangan itong magpadala ng dagdag na sundalo at supply sa isa o parehong front bilang paghahanda sa susunod na pag-atake. Maaring ginawa ito ng Russia para subukang iligtas ang ilan sa kanilang sundalo. Tulad ng nabanggit, ang pagmamaneho malapit sa mga kill zone na patuloy na lumalaki at pinamumugaran ng mga drone ay madalas katumbas ng sentensya ng kamatayan. Madaling maging target ang mga sasakyan. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit karamihan ay lumipat na ang Russia sa isang estratehiyang paglusot kung saan ang kanilang mga sundalo ay naglalakad sa mga kill zone. Delikado, pero mas mahirap makita ang sundalo dahil mas maliit sila kaysa sa sasakyan. Pwede rin silang magtago sa trintsera at bunker, kaya posibleng makaiwas sa mga drone ng Ukraine. Ang problema ng Russia ay ang estratehiyang paglusot na epektibo noong 2025. Pero ngayong 2026 ay hindi na praktikal
dahil hindi na lang wala pang 12 kilometro ang lalim ng mga kill zone. Ayon sa Business Insider, sinabi ni Mikhailo Fedorov, dating ministro ng depensa ng Ukraine, na kailangang maglakad ng mga sundalong Ruso ng 30 kilometro suot ang buong gamit pandigma para marating ang prente dahil sa lumalawak na mga kill zone. Marami sa kanila ay hindi na nakakarating sa labanan dahil sa mga drone, kaya mas mahina ang mga pagsalakay ng Russia sa prente kaysa sa kailangan ni Putin. Kaya naman ganoon na lang ang kanilang pagkadesperado. At ito rin ang dahilan kung bakit ginawa ang katawa-tawa nitong sugal ang Russia. May isa pang posibilidad sa kapalpakan ng konvoy ng Russia. Maaring ang ideya ay iligtas ang mga sundalo mula sa mahaba at mapanganib na martsa papunta sa prente. Pero ipinakita rin ng Russia na hindi talaga nito iniintindi kung ilan sa mga sundalo nito ang makakaligtas sa mga martsa na ito, basta't may ilan na makarating sa dapat puntahan. Ang pagpapadala ng mga sasakyan ay nangangahulugan ng paglalagay sa panganib ng pera. At mas mahalaga iyon kay Putin kaysa sa buhay ng kanyang mga sundalong ginagawang pambalak. Mukhang naghahanda ang Russia para sa hindi madalas gawin kamakailan, isang mekanisadong pag-atake sa posisyon ng Ukraine. Maaaring magtaka ka kung bakit maraming ordinaryong kotse sa convoy kung naghahanda ang Russia sa pag-atake. Hindi na nakakagulat yon. Bukod sa malaking pagkawala ng armored vehicle, naitala ring gumagamit ang Russia ng sibilyang sasakyan para umatake sa mga posisyon ng Ukraine mula Marso 2025. Ayon sa Forbes, nung panahong yon, halos 70% ng mga pagkawala ng Russia ay mula sa mga kotse at all-terrain vehicle sa convoy sa Donetsk Ring Road. Para sa Russia, basta may gulong, pwede nang gamitin sa pag-atake. Hindi natin pwedeng baliwalain na baka gamitin ng Russia ang 50 sasakyang winasak lang ng Ukraine para umatake sa Toretsk o Konstantinivka. Karaniwang modus ng bansang kulang sa kagamitan ang ganitong pag-atake. Pero malinaw ang isang katotohanan. Sobrang tanga ang ginawa ng Russia. Hindi lang katangahan ito dahil malinaw ang kalamangan ng Ukraine sa FPV drone. 12 at madalas daan-daang kilometro lampas sa front, nakikita na ang bagong henerasyon ng Ukrainian middle strike drone na epektibo laban sa Russian convoy. Habang lumalawak ang mga kill zone sa harapan hanggang 50 kilometro dahil sa pag-unlad ng teknolohiya ng FPV drone, ang vehicular kill zone na siyang lugar kung saan kayang tamaan ng Ukraine ang mga sasakyan ng Russia ay umaabot ng hanggang 200 o 300 kilometro ang lalim. Pinatutunayan ito ng mga numero. Ayon sa military analyst na si Clement Molan sa X, tinamaan ng Ukraine ang 240 truck at sasakyan ng Russia sa unang linggo ng Hulyo o 34 na pag-atake kada araw. Malaking pagtaas ito kumpara sa kahangahangang buwan ng Hunyo kung saan 586 na sasakyan ang nawasak ng Ukraine na may arawang average na 11.5. At malayo ito sa nagawa ng Ukraine nung mas maaga sa taon kung saan ang arawang average nila ay bahagya lang lumampas sa isa noong Abril. Gaano karaming palatandaan pa ang kailangan ng Russia bago sumugal ng napakasama sa Donetsk Ring Road? Ang pagpapadala ng convoy sa kalsadang yon sa 2026 ay delikado, lalo na't maaabot na ito ng mga FPV drone ng Ukraine. Isama pa ang middle strike drone at makikita mo ang nangyari, isang masaker ng mga sasakyang hindi na makakarating sa pinapupuntahan ng Russia kapag nakita ito. Ngayon, 2 tanong na lang ang natitira. Anong maaaring gawin ng Russia para mapabuti ang tsansa nila sa mga sugal sa Donetsk sa hinaharap? Ano ang ibig sabihin ng nakakahiya nilang pagkabigo sa Donetsk at iba pang nangyayari sa reyon para sa mga plano ni Putin na angkinin ang Donbas? Magsisimula tayo sa unang tanong. Sinusubukan ng Russia na protektahan ang kanilang sasakyan laban sa drone ng Ukraine, pero hindi pa kasama rito ang pagmamaneho sa gabi. Mukhang masyadong makatuwiran yon. Ayon sa Euromaidan Press, inilalagay na rin ngayon ang mga anti-drone cope cage ng Russia sa mga truck, hindi lang sa mga tangke. Marami ring convoy ang sinasamahan ng mga team na may dalang baril para sa depensa, na ang tungkulin ay pabagsakin ng mga drone mula sa impapawid. Wala sa alinmang paraan ang gumagana. Gumagana lang ang defense team kung eksakto sila, na mahirap sa gumagalaw na sasakyan
at pwede rin silang matumba ng mga drone na hinahanap nila. Tungkol naman sa mga hawla, pareho lang ang mga disbentahe nito sa mga truck gaya ng sa mga tangke. Malaki ang kapalit nito dahil bumabagal ang takbo kapag nadadagdagan ang bigat. Mas protektado ang truck na may cope cage, pero bumabagal ito at mas madaling tamaan. Totoo, mas pinalalala ng Ukraine ang problema ng convoy ng Russia dahil kaya na nitong magpakawala ng mas maraming drone na yon kaysa dati. Ang mga drone na may tulong ng AI ay narating na ang larangan ng labanan at ang ilan dito ay nagkakahalaga lamang ng $6,000 bawat isa. Kapag sinusuportahan sila ng mga FPV quadcopter na nagkakahalaga ng humigit kumulang $500 bawat isa, madali mong makikita kung paano kayang pakawalan ng Ukraine ang ganitong klase ng mga swarm na madaling malampasan ang mga mobile air defense at pagkatapos ay wasakin ng mga cage na nakakabit sa ilang sasakyan na gustong protektahan ng Russia. Pinawi ng ulat ng Kyiv Independent noong Hulyo, 17 ang alinmang pagdududa sa dominasyon ng Ukraine sa mga drone, kapwa sa dami at sa bisa ng mga pag-atake, inilahad na mahigit 1,000,000 target ang tinamaan ng mga unit ng drone ng Ukraine sa unang kalahati ng 2026. Sa parehong panahon, halos na doble rin ng Ukraine ang buwanang bilang ng kanilang mga pag-atake dahil nakapagtala na sila ng kahangahangang 105,000 drone strikes noong Enero na tumaas pa sa 200,000 at 218 strikes pagsapit ng Hunyo. Sa Ukraine na yon, dami ang susi sa lahat. Mula sa mga numerong ito, malinaw na matagal pang maghihintay ang Russia kung umaasa silang hihina ang drone assault ng Ukraine. Hindi babagal ito, 1,000,000 target sa unang kalahati ng 2026. Matutunan mo yan. 50 sasakyan na ipinadala sa suicide mission sa Donetsk Ring Road ay natutunan rin yon. Sa Donetsk, hindi maganda ang lagay ng Russia, kaya desperado silang magpadala ng convoy. Nung bandang dulo ng Hunyo, ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na may deadline si Putin para pabagsakin ang Donetsk. Ito na ang 15 beses ayon kay Zelensky mula nang simula ng Russia ang malawakang pananakop sa Ukraine. Gusto ni Putin na masakop ng Russia ang Donetsk bago matapos ang Disyembre, pero mukhang imposible dahil matatag pa ang malaking bahagi ng Fortress Belt. Abot ng putok ng Ukraine ang gray zone at mga okupadong rehiyon, kaya lubusang nawawasak ang buong convoy. Sinabi ni Zelensky na ilusyon lang ni Putin ang bagong deadline at may punto siya. Habang hinihingi ni Putin ang Donetsk bago matapos ang Disyembre, nadudurog ang kanyang mga tropa sa rehiyon. Ayon sa RBC Ukraine, noong Hulyo 14, sinabi ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, na nawawalan ang Russia ng mahigit 400 sundalo sa bawat kilometro kwadradong nasasakop nito sa Donetsk. Sa mabilisang kalkulasyon, kailangang isakripisyo ng Russia ang 2.4 milyong sundalo para masakop ang natitirang 6,000 kilometro kwadrado ng Donetsk na kontrolado ng Ukraine. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagiging desperado na ang Russia na magpadala ng mga madaling matunton na convoy sa isang ring road na ipinagbawal gamitin ng kanilang mga commander. Kailangan ng mas maraming sundalo sa harapan para magkaroon ng tsansang makuha ang Donetsk kaysa mamatay sa likuran. Ang pinakamamalaking insulto at malinaw na patunay na katawa-tawa ang deadline ni Putin para sa Donetsk ay galing sa Institute for the Study of War o ISW. Araw-araw nag-uulat ang ISW ukol sa opensiba ng Russia sa Ukraine. Madalas may pagtataya sa mga ulat kung kailan masasakop ng Russia ang mahalagang teritoryo gaya ng Donetsk. Naglabas muli ang ISW ng isa sa mga ulat na ito noong Mayo 14 kung saan isiniwalat nila na isa sa pinakatumpak na tagataya sa mundo ay hindi na kayang mahulaan ang magiging kinabukasan ng Russia sa Donetsk. Hindi na tinataya ng ISW kung kailan masasakop ng Russia ang Donetsk, pati na ang Fortress Belt. Dahil sa mabagal na pag-usad ng mga Ruso at mahirap ang teritoryong hawak ng Ukraine sa Donetsk, hindi tiyak kung kayang sakupin ng Russia ang lugar, ayon sa ISW. At binatikos ang lubos na kabiguan ng mga pwersa ng Russia na gawin ang kailangan ni Putin sa Donetsk. Tungkol naman sa reaksyon ng Russia sa lahat ng ito, ano ba ang inaasahan mo? Hindi inamin ng Russia ang pagkawala ng 50 sasakyan sa Donetsk Ring Road. Sa halip, pinaninindigan pa nito ang mga pahayag na malaki ang kanilang progreso sa Donetsk. Noong Hulyo 15 iniulat ng National Interest
na sinabi ng Russia na nasakop nila ang Konstantinivka. Ayon kay Valery Gerasimov, hepe ng Russian General Staff, madalas niyang sabihing nasakop na ang mga lugar kahit kakaunti lang ang sundalong naipasok ng Russia. Pinabulaanan ng UK Ministry of Defense ang pahayag at sinabing kalahati lang ng urban area ng Konstantinivka ang hawak ng Russia. Matagal pa bago tuluyang makuha ng Russia ang buong lungsod. Gayunpaman, ang balita sa di umano'y tagumpay ay dahan-dahang pinapaabot kay Putin na handang manirahan sa pantasya niyang maaring masakop ang Donetsk bago matapos ang Disyembre. Ang convoy ng mga sirang sasakyan sa Donetsk Ring Road ay isang halimbawa nito. Baka hindi malaman ni Putin na wasak ang convoy, halbalayo siya sa totoong nangyayari sa Donetsk at pinalilibutan ng mga sipsip tulad din na Gerasimov na sinasabi lang ang gusto niyang marinig. Walang pakialam ang Ukraine dahil nakamit nito ang malaking tagumpay na pumigil sa plano ng Russia sa Donetsk. Kinawang libingan ang Ring Road at kung matalino ang pamunuan ng militar ng Russia, hindi na ito uulit ng ganitong hangal na desisyon. Pero sino ba ang niloloko natin? Samahan nyo kami bukas kapag nag-ulat kami tungkol sa isa na namang hangal na sugal na ginawa ng Russia. Medyo biro lang kami. Nakakalusot ng malalim ang mga drone ng Ukraine at napakarami nilang nakikita. Kaya hindi na kayang itago ng Russia ang buong mga convoy pagsapit ng 2026. Dapat alam na ng Russia ito. 2 araw lang bago lumabas ang balitang ito. Nalaman natin kung paano natuklasan ng Ukraine ang lihim na imbakan ng gasolina sa isang pabrika ng semento sa Donetsk. Natuklasan ng Ukraine ang imbakan at sinimulan ang Operation Hell laban dito. Malalaman mo kung ano ang nangyari pagkatapos sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show habang tinatalakay namin ang iba pang mapaminsalang kapalpakan ng Russia sa humihinang pananakop nito sa Ukraine. Salamat sa panonood.